Hi guys, welcome back to my channel, and for this video I'm going to show you how to create my 2025 manifestation board. So I already created mine. So for this video, mag-create lang tayo ng katulad nito na pwede nyo sundan so you can create your own too. So to start, go lang kayo to create a new page and then lagyan nyo lang ng name or title yung page na yun. So for this example, this is 2025 goals. Next is I'm going to select full width para mas stretch pa talaga siya and para mas madami tayo or malaki yung space natin. So next is we're going to add our cover, and to do that, so this is the cover na itong i-add natin. So katulad niyan. So go back to the page na nagawa natin or ginawa natin. So you can select to add cover. So sa Notion, meron din siyang pwede mong magamit, but it's so plain. Pero depende sa inyo kung ano yung gusto nyo gamitin. So for example, ito yung mga nasa Notion. So try natin gumamit ng Notion na free na siya, pre-made from Notion. So, for example, ganyan. So, pwede nyo siyang gamitin. But, if you like to create yung personalized katulad ng pinakita ko, so you can create it in Canva. Tapos, i-upload nyo lang dito. So, ito yung gagawin natin. So, click upload file. Then, wait for it to load. And then, ayan na siya. So, you can create this in Canva. Okay. Then, right after that, gagawin natin is yung other parts na ng ating manifestation board. So, here I have two parts or two columns, which is yung faith goals and vision board natin. So, we do that. Balik lang tayo ulit sa page na ginawa natin. And then, let's create two columns. To do that also, slash calls para dalawang columns ang lumabas. But depende na siya style niyo. But for this example, dalawang columns lang. So, let's create to-do list for the first column. And then, for the second one is yung sa vision board naman. So, lagyan din natin siya ng name. So, vision board. Then, after that, i-resize na lang natin siya kasi mas gusto kong malapad yung nasa vision board kasi more on picture siya. And right after, under to-do list, lagyan natin siya ng months. Quarter yung style ko kasi feeling ko achievable if ever magsiset tayo ng goals na meron talagang target na month kung kailan natin siya ma-achieve. So, ayan yung ginagawa ko. So, until December yan. Then, right after, lagyan natin per quarter or per month ng mga to-do list. So, to do that, slash to do, and lalabas na itong square type. And then, lagay na lang natin kung ano yung mga goals natin for each quarter. So, for example, this one, lost 5 kilos, tapos premium clients. So, depende sa inyo kung ano yung mga goals na gusto nyo ma-achieve within that month. And then, you can do it the rest of the months na. So, that's why ito yung ginawa ko sa, for example, ganyan. So, kayo na lang maglagay kung ano yung mga goals na. Then, right after, ang gagawin natin is yung sa vision board na part naman. So, ayan siya. Ayan. Meron siya mga pictures. So, balik tayo sa nagawa nating page. But this time, dun tayo sa second column, which is vision board. So, we're going to add a gallery. To do that, slash gal to view or para lumabas yung gallery. And then, let's click this new gallery kasi mag-create tayo ng bago. And then, we're going to add a title for this diary. So, for example, this is board. And then, what I like to do with this is i-hide ko yung database title niya para alam niyo malinis siya. And then, for this type, gallery view also, i-rename ko din siya as vision board. So, depende sa inyo kung ano yung gagawin niyo. Okay? And right after, it's time for you to add a new page. So, depende sa inyo kung ilan yung page na i-add nyo. So, basically, each page has different goals or different category. So, in my case, ang ginawa ko is 5, travel, personal growth, finances, and for my business, at may isa pa. So, diba, nakita nyo, merong nakitang picture. So, to add an image, simply go to the page and then
type nyo lang slash image, and then you can actually upload a file na or an image. So make sure lang na meron na kayong naka-ready na image na gagamitin nyo for this page. So for example, this one, itong page na to is more on my travel goals. So upload ko lang yung image, then wait for it to load. And then resize nyo lang siya, and then click these 3 dots. Tapos click nyo yung alignment para nasa left lang siya para malinis siyang tingnan. So ayan, then gawin nyo lang siya sa rest of the page kung ano yung mga categories nyo sa mga goals nyo. And once done, balikan nyo lang to dito sa part na to-do list kasi medyo nasira siya nung nag-add tayo ng gallery view, pero okay lang naman yan kasi pwede mo naman siyang i-drag pataas. So yan yung ginagawa ko. So gawin nyo lang siya the rest of the items na nasa to-do list and you're good to go. And once done, ayan na, tapos na ang ating 2025 goals. I hope nasundan nyo and see you sa next video.